Ang tema po natin, maikli lang po yung mensahe, kaya makinig po tayo. Maganda po, ang pag-aaralan po natin ay Judas. Meron po ba ditong pangalan na Judas? O si Judas? No? Okay, Judas, so close, yet so lost. No? Si Judas ay napakalapit sa ating Panginoon, so close to God, so close to Jesus, yet so lost. No? Okay, so yan po ang ating tema patungkol po sa kasaysayan ni Judas. May mga Bible study po tayo, home Bible study. May mga kapatid po, hindi lang isa kundi dalawa na nagtanong po nito. No, mamaya masasagot natin yung mga tanong po nila patungkol po kay Judas, no? Okay. Kilala po natin siguro kung sino si Judas, no? Sino po ba si Judas? Makikita natin, pag sasakay kayo ng jeep, nakalagay po doon yung mga ibang jeepney driver, meron po silang pinapos na tarpaulin o nakasabit sa kanilang jeep na nakalagay, Judas not pay. Judas not pay. Ibig sabihin, si Judas daw ay hindi nagbabayad. No? So, ibig sabihin, sa ganitong tema, parang makikita natin na hindi maganda yung kanilang pananaw kay Judas. Tama po ba? No? At yung Judas na tinutukoy po dito ay si Judas Iscariote. No? So, Judas Iscariote, dahil dalawa po yung Judas na alagad ng ating Panginoon. At isa po doon ay si Judas Iscariote. Okay, kilala po siguro nating lahat kung sino si Judas. Meron po bang narito na hindi nyo kilala kung sino si Judas? Judas Iscariote, taas po ang kamay. Meron dito na hindi nakakilala kay Judas Iscariote? So, ibig sabihin, lahat po tayo nakakakilala kay Judas Iscariote. Tama po? Tama po ba? Okay. Tama po ba? Lahat po ba tayo kilala natin si Judas? Yan. So, kasi hindi ko na sa inyo papakilala dahil kilala na po ninyo kung sino si Judas Iscariote. Si Judas ay isa sa 12 alagad ng ating Panginoong Hesukristo. No? So, yung 12 alagad na ito, ibig sabihin, bahagi sila ng inner circle ni Jesus. Pag sinabing inner circle, sila yung 12 ito ang laging kasama ni Jesus. Kung saan sila pumaroon, si Jesus, kung saan sa mangaral ng salita ng Diyos, nagpapagaling si Jesus, gumagawa ng mga himala, nandoon tong 12 ito. Hello? Meron ba dito nakakakilala sa 12 alagad ni Jesus? No? Taas ang kamay. May malaking premyo. No? Wala pala, no? Sa susunod, dapat i-memorize niyo yun, yung 12 disciples. Yung mga nasa Sunday school, siguro kilala niyo yun, ano? So, isa si Judas Iscariote na bahagi ng inner circle ni Jesus. Ibig sabihin, silang 12 ito, yung laging kasama ni Jesus. Malapit sila kay Jesus, no? Pero makikita po natin na isa sa 12 na alagad ng Panginoong Hesukristo, walang iba kundi si Judas, malapit kay Jesus, subalit ang kanyang puso ay malayo kay Jesus. No? So, titingnan po natin sa umagang ito, matututunan po natin sa umagang ito, yung mga bagay patungkol sa buhay nitong si Judas Iscariote. Proximity to Christ is not the same as loyalty to Christ. Hindi ibig sabihin na malapit ka kung malapit ka sa Kanya, kay Kristo, hindi to kagaya ng meron kang loyalty sa Kanya. Dahil pinatunayan po ito sa buhay ni Judas Iscariote. Malapit siya kay Jesus, pero ang kanyang puso ay malayo sa Kanya. Okay, pag-aralan po natin ang buhay ni Judas Iscariote. Buksan po natin ang ating mga Bible sa John 13, Juan 13, Kapitulo 18 hanggang 30. No? John 13,
18 to 30. Sabi sa verse 18, hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari. So, ibig sabihin nito, parang sinabi na ng Panginoon, pinakilala niya, no? Sa harapan ng mga alagad na mayroong magtataksil sa Kanya. Na ang taong ito na magtataksil sa Kanya ay pinakapakain ko ng tinapay. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako nga. No? Listen, makinig po tayong mabuti. Ito ay salita ng ating Panginoon. So pag nangyari ito, ang sabi ng Panginoon, sinabi niya na mayroong magtataksil sa akin. At kung mangyari man ito, sabi ng Panginoon, malalaman ninyo at sasampalataya kayo na ako ay ako nga. Pakatandaan ninyo ang tumanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap man sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagbag at nagpahayag sa kanila, tandaan ninyo. So, inulit muli ng ating Panginoong Hesukristo na ang sabi niya, tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ng mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. So, yung 12 na naroroon kasama ni Jesus ay nagtataka. Sino kaya itong sinasabi ni Jesus na ipagkakanulo siya? No? Nagtinginan sila. Verse 23, katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Okay, sino po itong katabi ni Jesus na alagad na minamahal niya? Walang iba kundi si laksan nyo. Si Juan, tama. Si John, no? Siya yung alagad na minamahal niya, katabi niya, no? Dahil tong si Juan, very loving, no? Pag siya ay nakatabi kay Jesus, sinasandal niya madalas ang kanyang ulo sa balikat ng ating Panginoon. Kaya sinenyasyan siya ni Simon Pedro at sinabihan. Ayun, dahil nandun sila sa hapagkainan, sinenyasyan siya ni Pedro at sabi, tanong mo kung sino. Yan. Kaya sinenyasyan siya ni Simon Pedro at sinabihan, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Okay, verse 25. Nakikinig po ba tayo? Okay, verse 25. O kayo nga po ang bumasa, basahin po natin, 1, 2, 3. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yan? Ayan, 26. Siya, verse 26. Sige. Sumagot nga si Jesus, yung aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Yan, sunod, 27. At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga sa kanya. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. 28. Hindi nga natalastas ng sino mang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinasalita niya ito. 29, sapagkat iniisip ng ilan na pagkat si Judas ang may tangan ng ano ang katungkulan ni Judas sa 12 alagad? Treasurer siya. No? May tangan ng supot. Ay sinabi ni Jesus sa kanya, bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista o magbigay siya ng anuman sa mga dukha. Last verse. Nang kanyang matanggap ang subo ay umalis agad at nooy gabi na. Yan. So, tinan nyo, no?
Yan po yung kasaysayan. Hindi naintindihan agad ng mga alagad. Akala nila nag-uusap lang si Jesus at si Judas na akala ay inuutusan nitong Panginoong Hesukristo si Judas na bumili ng tinapay o lumang kailangan sa pista. No? So, makikita po natin na si Judas Iscariote ay isa sa pinili ng ating Panginoong Hesukristo na maging alagad niya. No? He was chosen, pero ang sabi, corrupt siya. No? Siya po ang may tangan ng supot. Siya ay isang treasurer. No? Pero, ito po yung danger ng isang tao na naglilingkod sa Diyos, na sumusunod sa Diyos, na mayroong divided heart. Ibig sabihin ng divided heart, hati ang kanyang puso. Ang puso niya ay nasa paglilingkod at yung kalahati ay nasa pag-ibig sa salapi. No? So, ano nangyari sa John 6, 70 to 71? John 6, 70 to 71. Sumagot si Jesus, hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo? Wow! No? Nilinaw dito, sinabi ng Panginoon, ang isa sa inyo ay dyablo. No? Ang isa sa inyo ay dyablo. Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote. Sapagkat siya sa kabila sa 12 ay nagkanulo sa kanya. Now, tingnan po natin. Si Judas Iscariote ay isa sa 12 agad at siya ay laging kasama ni Jesus saan man pumaroon si Jesus. Kaya kita ng kanyang 2 mata ang mga ginawa ni Jesucristo na miracles, mga himala. Nakita niya kung paano si Jesus magpagaling ng mga may sakit. Nakita niya kung paano si Jesus magturo boldly ng salita ng Diyos. Nakita niya na even si Jesus Christ ay mag-cast out ng demons, magpalayas ng masasamang demonyo sa katawan ng mga tao. Pero tandaan po natin, yung nagahari sa kanyang puso, bagamat kasama niya lagi si Jesus, bagamat kabilang siya sa inner circle, bagamat kabilang siya sa 12 alagad na laging malapit kay Jesus, pero ang kanyang puso ay puspos ng pag-ibig sa salapi, ng pride o kayabangan, at ang kanyang puso ay may tinatawag na secret sin. Kasalanang hindi alam ng mga taong lagi niyang nakakasama. So, ano yun? Yung nag-rule sa puso niya, kaya siya nasumpungan sa gaytong sitwasyon na pinagkanulo niyang ating Panginoong Yesus dahil hindi talaga surrendered o suko ang buhay niya, ang puso niya sa Panginoon. Bagamat naglilingkod ka sa Panginoon, possible na kung meron tayong kasalanan na tinatago-tago, na hindi natin kinukumpisal sa Diyos, na hindi natin inihingi ng tawad sa Diyos, kung ating mga puso ay puspos ng pag-ibig sa salapi at ng tinatawag na pride, ito nagahari sa puso ng isang tao, pwede siyang mapahamak. Kung hindi niya ginagawa yung pagsisisi, na pinapatagal niya ang panahon na kasama niya si Jesus, pero hindi siya nasumpungan sa totoo at tunay na pagsisisi, kaya ang nangyari, siya ang nagkanulo sa ating Panginoong Hesukristo. No? So it is possible to appear spiritual outwardly, but remain unchanged inwardly. Ibig sabihin, posible pala na pwede kang kakitaan ng mga kasama mo. No, yung mga alagad, walang nakitang nakitang pagkakaiba sa kanila. Itong si Judas, nako, ano yan, maka-Jesus yan. No, alagad yan ni Jesus eh. Tinan mo, mukhang banal. Di ba? Possible na outwardly, magpakita tayo ng para tayong spiritual, para tayong maka-Diyos. Pero inwardly, na hindi alam ng mga tao,
na ang kanyang puso ay hindi nagbabago araw-araw. Walang pagbabago ang kanyang puso. Maibigin pa rin siya sa salapi. Puno pa rin siya ng kayabangan of pride, no? At meron siyang kasalanan na tinatago sa puso niya na hindi niya inihingi ng tawad sa Diyos, no? Sa Proverbs 4:23, Kawikaan 4:23. Ang sabi po diyan sa Proverbs 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, sapagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kaya nga dapat araw-araw nagsisearch tayo. Sinisiyasat natin ang ating puso kung ano laman ng ating puso. Hello? Pwede mo bang malaman kung ano laman ng puso mo? Ha? Tingin dito. Pwede po ba natin malaman kung ano laman ng ating puso? Sino nakakaalam ng laman ng puso ng tao? Ang nakakaalam ng puso, ang laman ng puso ng tao ay walang iba kundi Diyos. Pangalawa, sino pa? Ang nakakaalam ng laman ng puso ng tao ay Diyos at pangalawa ay yung sarili niya. Alam mo kung ano laman ng puso mo. Tama? Tama? Tama po ba? Hindi ba pwedeng hindi mo malaman kung ano laman ng puso mo? Kasi alam mo kung ano iniisip mo. Alam mo kung ano ang laman ng puso mo. Posible na hindi alam ng kapwa mo. Hindi alam ng katabi mo. No? Nakangiti ka sa kanya. Pero yung pala may lihim kang inggit. Pero may lihim kang galit. Hello? Hello? Hello po? Oh. Hindi mo alam ang puso ng katabi mo kung ano laman ng puso ng katabi mo. Pero alam mo kung ano laman ng puso mo. Tama? Kaya ang sabi ng Diyos, siyasatin natin, ang puso mo iingatan mabuti. Alagaan sapagkat iyan ay bukal ng buhay mong tinataglay. No? So, ang Diyos ay nakakalam ng laman ng puso natin at alam mo rin kung ano laman ng puso mo. Tama? Kung alam mo may depresya, bakit hindi tayo lumapit sa manggagamot ng depresya ng ating kalooban? Ang manggagamot ng ating kalooban ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi kayang gamutin ng doktor yung problema natin sa puso. Kung merong galit dito, kung merong inggit, kung merong bagay na hindi tama sa puso natin, hindi natin kayang alisin o baguhin ito, lumapit tayo sa Diyos. Pero si Judas Iscariote, matagal nang naroon sa puso niya ang pag-ibig sa salapi, ang kayabangan, at ang sikretong kasalanan sa puso niya, pero hindi siya nagbabago araw-araw. Hindi niya to inihingi ng tawad sa Diyos. Kaya nga, kasama siya lagi ni Jesus, pero hindi nagbabagong puso niya. Tama? Naunawaan po ba natin? No? At pangalawa, he used but not saved. Ginagamit siya. Marahil alam ng Diyos, alam ng Panginoong Hesukristo kung anong kalagayan ni Judas. Hindi ba alam ng Panginoong Jesus na itong si Judas ay ganon? Bakit siya pinili ng Panginoon? Mamaya sasagutin natin yan, no? So, ano ginawa niya? Hindi siya talaga tapat sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Matthew 26, Mateo 26, no? Verse 14 to 16. Matthew 26, 14 to 16. Sabi po dito sa 14, si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari. Ito na, after ng Last Supper, ano ginawa niya? Siya'y pumaroon sa mga punong pari. At sabi sa verse 15, ano pong ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Yan. So ito na yung ginagawa niyang betrayal. No? Kasama niya lagi si Jesus, pero dito, siya ang naging daan para ipagkanulo niya si Jesus sa mga leader ng mga reliyon. Ano sabi? Na magkagayoy, isa sa 12, walang iba kundi si Judas,
ay naparoon sa mga pangulong saserdote. At nagtanong siya, ano bibigay niyo sa akin? Kaya totoo ang sinasabi ko sa inyo na si Judas Iscariote ay merong pag-ibig sa salapi. Ano hangad niya? Bigyan niyo ako ng kapalit at ibibigay ko sa inyo si Jesus na ito. No? Ano ang sabi niya? Ano ibibigay niyo sa akin? At ano sabi? Tinimbangan siya ng 30 pirasong pilak. So kung titignan natin, 30 pirasong pilak, 30 pieces of silver. No? Sabi, tanong niya doon, di binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang ipagkanulo si Jesus. So, nauna pala yung bayaran. Hello? Nauna yung bayaran, no? So, ibig sabihin, itong si Judas, nakisama pa siya sa mga alagad ng ilang araw bago dakapin si Jesus. Pero nasa puso niya, paano ko kaya mapapahuli tong si Jesus na to? Biruin mo, walang ginawa si Jesus na masama sa kanya. Biruin mo, pinakain ni Jesus si Judas ng tinapay. Biruin nyo, yung pagmamahal ni Jesus ay sa kanilang mga alagad. Wala siyang tinangi. Kahit alam niya na si Judas Iscariote ay pagkakanulo siya, pero pinakitaan pa rin ni Jesus ng napakalaking pag-ibig, even tong si Judas Iscariote. So, si Judas Iscariote ay pinagkanulo si Jesus at binigyan siya ng 30 pieces of silver coin. No? Alam niyo po ba kung gaano halaga yung 30 pieces of silver coin? Ito po ay halaga lang ng isang slave. Ano po ba yung slave sa Tagalog? Mga alipin. No? Yun lang yung halaga ng alipin nung panahong yaon Ganun lang halaga ng Panginoong Jesucristo. 30 pieces of silver. No? So, pero, meron na siyang desire na padampot si Jesucristo, pero tinatawag pa rin niyang si Jesus na Rabbi, Guro. Pero hindi niya kinikilalang Panginoon. No? Rabbi ang tawag niya. Ibig sabihin ng Rabbi, Guro. Dahil tinuturuan sila ni Jesus Hindi niya matawag na Panginoon o Lord. Anong sabi sa Luke 6:46? Huwag niyo akong tatawaging Lord, kung hindi niyo naman sinusunod ang aking mga utos. Kaya totoo, hindi nga matawag ni Judas Iscariote si Jesus na Lord. Kundi ang tawag lang niya kay Jesus ay Rabbi, Guro. Dahil hindi naman niya sinusunod talaga ang utos ni Jesus. Tama po? Tayo rin namang lahat na narito, no? Huwag natin tawagin si Jesus na Lord Jesus, kung hindi naman talaga kayo tagasunod ni Jesus. Kung tayo ay tagasunod talaga ni Jesus, saka tayo tumawag sa Kanya ng Lord. Tagasunod po ba tayo ng Panginoon? Ibig sabihin, sinusunod po ba natin ang Kanyang mga salita? Sinusunod po ba natin ang Kanyang mga utos? Sabi ng Panginoon, ba't humina? No. Sinusunod po ba natin ang Kanyang mga utos? Kung sinusunod natin, yes, thank you Lord. Tawagin natin siyang Lord. Pero sabi ng Panginoon sa Lucas 6:46, huwag niyo akong tatawagin Lord, kung hindi niyo naman ako sinusunod. Tama? Kaya nga hindi niya matawag si Jesus na Lord, kundi ang tawag lang niya ay Guro o Rabbi. Araw-araw niyang kasama si Jesus. Pero hindi niya isinuko kay Jesus ang kanyang puso. Amen? Possible. Listen, brothers and sisters, tingin kayo dito. Posible pala. Kaya posible rin na may mga tao na umaattend sa church every Sunday. Ang pagpunta dito every Sunday ay mabuti. Tama po ba? Tama po? Pero siguraduhin natin, pag tayo ay pumupunta every Sunday, siguraduhin natin na babago ang puso natin.
Amen po ba? Amen po ba? Kasi kung hindi mababago ang puso natin, kahit kasama mo si Jesus, magiging kagaya at kamukha ka lang ni Judas Iscariote. Tama? Tama po? No? Hindi niya sinuko ang puso niya sa Panginoon. No? Nearness to Jesus is not enough. Kundi yung isurrender natin ang ating puso, ang ating buhay sa Kanya. Dapat suko ang buhay natin sa Panginoon. Lord, sinusuko ko lahat sa iyo. Ikaw ang amo ko. Ikaw ang boss ko. Ikaw ang Panginoon ko. Ikaw masusunod sa buhay ko. Tama po? Hindi tayo ang amo ng ating sarili. Hindi tayo ang maging boss ng buhay natin. Di ba minsan, sinabi ng sayo ng Diyos, wag. Sinabi ng sayo ng Diyos, hindi pwede. Ang kulit-kulit mo. Gusto mo pang masunod yung gusto mo. Lord, pogi siya. Lord, cute siya. Hello! Naunawaan po ba natin? Bawal eh. Mali eh. Sinusunod mo pa. Bakit ang boss mo ay sarili mo? Alam mong mali na, pero pinagpipilitan mo pa rin. Lord, hindi Panginoon. Akin to, ako to. Masusunod yung gusto ko. Hindi mo siya talaga, Lord. Amen? Kung Lord natin siya ang sinusunod natin sa buhay natin. Hindi tayo. Kaya minsan napapahamak tayo. Ano? Kaya minsan napapahamak tayo kahit Kristiyano na kasi matigas ang ulo. Hindi sumusunod sa Panginoon. Kung susunod tayo sa Diyos, alam nyo, makinig kayo, kung susunod tayo sa Panginoon, lahat tayo na narito, maayos ang buhay natin. Magiging masaya ang buhay natin. Magiging maligaya ang buhay natin. Hindi pera ang nagpapaligaya lang ng buhay ng tao. Hindi lang kayamanan nagpapaligaya ng buhay ng tao. Pero ang pagsunod sa Diyos at sa Kanyang mga salita, ito ay isang paraan para maging maayos at maligaya ang ating mga buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. No? Sa tingin nyo, hindi mabigat kay Judas Iscariote yung ginagawa niya araw-araw na pagiging ipokrito? Hypocrite ang tawag doon. Na kunwari sumusunod sa Panginoon. Pero nandito sa loob, meron palang kasalanan, meron palang kasamaan. Tama? Tama po? Tama po? You sing hallelujah, praise the Lord. Pero merong kasamaan sa puso, kasalanan na hindi inihingi ng tawad sa Panginoon. No? So anong nangyari? Anong sabi? Nagsisi rin si Judas. No? Sabi sa Matthew 27, verse 3 to 5, Matthew 27, 3 to 5, nang malaman ng taksil na si Judas, na si Jesus ay nahatulang mamatay. Ito na. No? Nagsisi siya. Ito, nagsisi sila. Sabihin natin, nagsisi si Judas. Ulitin natin uli. Nagsisi si Judas. Ayan, nagsisi siya. Nang malaman niya na pinako si Jesus sa krus at namatay, nahatulang namamatay sa krus. Ano ginawa niya? Nagsisi siya. Nalungkot siya. Sinauli niya sa punong pari at ng mga pinuno ng bayan ng 30 pirasong pilak. Eto na. Ano nga sabi? Nasa huli ang pagsisisi. Parang naisip-isip niya, mali pala yung ginawa ko. Pinagkanulo ko ang Panginoon. Wala siyang ginawang masama sa akin. Pero ano ito, pinagkanulo ko siya. Ibinigay ko siya sa mga Pariseo. Binigay ko siya sa mga punong pari para siya'y patayin. At nang malaman niya na ang gagawin kay Jesus ay mamatay sa krus, nagsisi siya, meron siyang deep sorrow. Nanghinayang siya. Nagsisi siya. Nagsisi ba si Judas? Nagsisi po ba si Judas? Oo. Yung mga hindi nag-amen, papaliwanag ko sa inyo, nagsisi talaga kasi nandito eh. Sa verse 3, nagsisi siya. Ano ginawa niya? Sinuli niya yung 30 pieces of silver.
Ang tanong sa akin kagabi ng isang kapatiran na bina-Bible study namin, nagsisi naman si Judas Pastora, pinatawad ba siya ng Panginoon? Kasi nagsisi siya eh. O, ligtas ba siya? Yun ang tanong niya. Naligtas po ba si Judas? Ligtas po ba si Judas? Pumasok po ba si Judas sa langit? Ha? Mag-usap kayo ng katabi mo. Sabi mo yung sagot sa kanya. Sa tingin mo, ligtas ba si Judas? Pumasok ba siya sa langit? Nagsisi siya eh. Sabi niya, nagsisi siya at anong ginawa niya na nagsisi siya? Sinuli niya yung 30 pieces of silver doon sa punong pari. Diba? Ngayon, ang sabi dito, sinabi niya, nagkasala ako. Pinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Ano sagot ng mga pariseo? Ano sagot ng mga pinuno? Sabi, anong pakialam namin sa'yo? Tinan nyo, yung mga taong itong walang takot sa Diyos. Bahala ka. Anong pakialam namin sa'yo? Ngayon nagsisisisi ka? Ngayon iiyak-iyak ka? Ginawa mo na. Hello? No? Bahala ka sa buhay mo. Ito yung sagot ng mga tao. Bahala ka sa buhay mo. Ano ginawa ni Judas? Nang marinig niya sa mga taong, bahala ka sa buhay mo, sabi ng mga pinuno, verse 5, inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis dooy siya'y nagbigti. So, nagsisi ba si Judas? Nagsisi siya, di ba? Tama? Talagang, ang ginawa niya ay nagsisi, nalungkot siya sa ginawa niyang kasalanan. Pero ang tanong, naligtas kaya si Judas? Pero gusto ko sabihin sa inyo, nagsisi siya, pero ang pagsisisi niya ay hindi totoong pagsisisi. Pwede tayo magsisi. Iyak kang iyak. Lord, sorry Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Pero after a few minutes later, minuto lang balik ka na naman sa kasalanan ng ginawa mo. Tama? O pagkalipas ng 1 linggo, balik ka na naman sa kasalanan ng pinagsisihan mo. No? Hindi yung totoong pagsisisi. Kundi ang totoong pagsisisi, tingin kayo dito. Ang totoong pagsisisi sa kasalanan, tinatalikuran niya ang kasalanan at bumabaling siya sa pagsunod kay Jesus at sa salita ng Panginoon. Hindi naman yun ang ginawa ni Judas di ba? Imbis na lumapit siya kay Jesus, lumayo siya kay Jesus at nagpakamatay. Pinili niya ang kamatayan. Pero, kung siya ay tumalikod sa kasalanan at lumapit siya kay Jesus, tiyak, pinatawad siya ng Panginoon. Kagaya ng ginawa ni, sino? Sino rin isang alagad na nagkasala kay Jesus? Si Pedro. Ilang beses pinagkaila ni Pedro si Jesus? 3 beses. Pero itong si Pedro, totoong nagsisi siya. Kasi nung nagsisi siya sa kanyang kasalanan, anong ginawa niya? Pagkatapos na magsisi siya, bumalik siya kay Jesus. Naglingkod siya muli kay Jesus. So yung regret o yung panghihinayang ay hindi tanda ng totoong pagsisisi. Ang totoong pagsisisi, lumalayo ka, tumatalikod ka sa kasalanan at ayaw mo nang gawin yan. Wala ka ng appetite na gawin yung kasalanan na yan. At lumalapit ka kay Jesus at humihingi ng tulong. Diyos ko, tulungan mo po ako. Ayoko na pong magkamali pang muli. Amen? Amen? At kung yun ang gagawin natin, magpapatawad ang ating Panginoon sa ating mga puso. Ngayon, ang tanong,
So, ibig sabihin, ligtas ba o hindi ligtas si Judas? Ha? Ligtas o hindi? Hindi. Kasi hindi siya totoong nagsisi. No? Biblia ang nagsabi niyan. So, hindi po siya totoong nagsisi. Gayun din tayo. Kung totoo tayo nagsisisi, alam ng Diyos kung ano ang kalagayan ng ating puso. Alam niya kung mayroong kasalanan tayo sa dito na hindi natin hiningin tawad. Lumapit tayo sa Panginoon. Anumang kasalanang nagawa natin, kahit napakalaki yan, kahit napakalaking kasalanan yan, pero kung tatalikuran mo ang kasalanan yan at magbabalik ka loob ka sa Diyos, patatawarin ka ng Panginoon. Amen? Amen po? Okay, so, mga kapatid, no, panghuli, tingnan po natin, examine po natin ang ating mga puso. Check our heart. Lagi tayo mag-check ng ating puso. Sabi ko nga, ang nakakalam ng puso natin ay walang iba kundi tayo at ang Diyos. So araw-araw, everyday, check your heart. Bago kayo matulog, tingnan mo kung ano kalagayan ng puso mo. No? Meron ba ditong kasalanan na hindi kino-confess? Meron bang kamalian sa buhay natin na hanggang ngayon nandito, hindi ka pa rin nagpapatawad sa mga taong may galit sa iyo? Hello? No? Kahit anong ginagawa mong paglilingkod, kahit na malapit ka kay Jesus, kahit sabihin natin leader ka pa ng church, kahit sabihin natin pastor ka pa, pero kung may masumpungan ng Diyos na kasalanan sa puso natin na hindi natin inihingi ng tawad, magiging gaya lang tayo ni Judas Iscariote. Tama? So examine our heart. Totoo ba na ang ating puso ay nakasurrender sa Kanya, suko sa Kanya? Ang buhay ba natin ay suko sa Panginoon? No? So, si Jesucristo ay tumatawag ng mga tao hanggang ngayon. Yung tunay o genuine disciple. No? Ito ang gusto ng Panginoon, maging genuine tayo, totoo, authentic na disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil baka sumusunod ka sa Kanya, member ka ng music team, member ka ng dance group dito sa church, o kahit na pastor ka, o kahit na ikaw ay nagtuturo sa iglesyang ito, pero kilala niya ang ating mga puso. Hanggat may kamalian sa puso natin, magmadali tayong lumapit sa Diyos at humingi ng tulong. Talikuran mo ang kasalanan at lumapit sa Kanya. Maglingkod sa Kanya ng totohanan at tapat. 2 Corinthians 13 verse 5. Ano sabi? 13 verse 5, 2 Corinthians, examine yourself to see whether you are in faith. Tingnan natin ang ating mga sarili kung tayo ay nasa pananampalataya pa. No? So, mga kapatid, ito po ang kalooban ng Diyos na tayong lahat ay hindi maging kagaya ni Judas Iscariote. No? Okay. So, si Judas Iscariote ay hindi pinilit na maging, sabihin natin, nakatakda ba siyang magkanulo kay Jesus? Hindi siya pinilit ng Diyos na magkanulo kay Jesus, pero nasumpungan siya dahil ang puso niya, yung kasalanan ng puso niya, ay ginamit ng Diyos para sa isang layunin na si Jesucristo ay ipapako sa krus sa pamamagitan niya. Ano sabi sa prophecy? Last na to Psalm 41 verse 9. Sa Old Testament to nasulat na. Psalm 41 verse 9. Maging ang aking kaibigang lubos kung pinagtitiwalaan na kumain ng aking tinapay at nagtaas ng kanyang saro laban sa akin. Ibig sabihin, nasa Old Testament pa lang, alam na ni Jesus na merong magkakanulo sa kanya. Walang iba kundi si Judas Iscariote. Now, anong aral sa atin ng kasaysayang ito? Ano yung aral na dapat natin tandaan? Number 1,
God is sovereign. Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Kahit dito sa tinatawag na betrayal o pagkakanulo sa Kanya, ito ay plano ng Diyos, no? Lahat ng ito ay nasa layunin ng Panginoon, no? Pangalawa, God can use even evil choices for good. Yung evil choices na ito ay nagamit ng Diyos para sa ikabubuti. Ang pagkamatay niya sa krus na naging daan kay Judas Iscariot na ipagkanulo ang ating Panginoon Jesucristo. Pangatlo, yung pagiging malapit kay Jesus ay hindi sapat para sabihin, kilala mo nga ang ating Panginoong Jesucristo. Mateo 7:21. Ang sabi doon, hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. No? Pang-apat, lahat tayo ay may choice. Manatiling tapat o magtaksil sa Kanya. Ulitin ko, tingin kayo dito. Lahat tayo ay may choice na manatiling tapat o magtaksil sa Kanya. Piliin natin na manatiling tapat sa ating Panginoong Jesus. Tapat hanggang wakas. At ang sabi sa Biblia, ang nanatiling tapat, ang siyang maliligtas. Kaya mga kapatid, be not like Judas Iscariot, but be like Jesus Christ. Manatili tayong tapat sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino ang Kanya. Tama? Tama? No? Masumpungan tayo ng Diyos na laging tapat. May nakakita man o wala, manatili tayong tapat sa ating Panginoon. Amen? Masusubukan ng katapatan ng isang tao pag nag-iisa na lang siya. Tama? Magtapat ka sa Panginoon. Kahit nag-iisa ka, alam mo may nakakita sa'yo. Walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Judas, so close, yet so lost. Malapit siya kay Jesus, pero siya ay mapapahamak. Dahil ang kanyang puso ay hindi nanatiling tapat sa ating Panginoon. Kaya kahuli-hulihan mga kapatid, magtapat tayo sa ating Panginoon. Hanggang wakas. God bless.